Sa panahon ni ngayon, unti-unti nang nagsisilabasan ang mga campaign ads dahil papalapit na ang eleksyon. Para sa mamamayang Filipino, patok na patok ang usapang politika. Ngunit, ano kaya ang konsepto ng politika sa mata ng sambayanan? Balikan muna natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Alam natin na napasailalim tayo ng iba't ibang bansa. Dahil dito, nagkaroon ng isang kolonyal na pag-iisip. Nung mga panahong ang Pilipinas ay naging kolonya, maraming mga personalidad na umusbong na naging inspirasyon sa pagkamit ng kalayaan. Kasama na rito ang ating mga pambansang bayani at pati na rin ang mga pinuno ng pamahalaan. Ibinulat ni Jose Rizal ang katiwaliang namumuno sa sistema ng pamamalakad ng mga Kastila. Ipinaglaban ni Antonio Luna ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Amerikano bilang pinakamataas na pinuno ng pambansang hukbo. Nang ipinatawag ni Marcos ang martial law, umusbong naman si Cory Aquino at siya'y nagsilbing simbolo ng pag-asa sa panahong iyon. Kaya ngayon, may namumuong pag-iisip sa karaniwang mamamayang Filipino. Hindi na iiwasan ang pananatili ng political dynasties. Kaugnay nito ang pagtangkilik ng mga Filipino sa mga tinaguriang simbolo ng talayaan at kapayapaan. Tignan ang iba't ibang perspektibo ng tao ukol sa kanilang gustong iboto sa parating na eleksyon. I think si Duterte ang deserving. Pero there are some parts of him na hindi rin deserving kasi may mga iba siyang ginawa na hindi dapat niya ginawa pero ginawa niya pa rin. Miriam po. Kasi parang siya yung pinaka-credible sa lahat ng candidates. Lalo na dun sa Pilipinas debates. Meron siyang proof sa mga sinasabi niya. Hindi tulad nung ibang candidates, parang kulang pa yung pinapakita niya. Para sa akin lang si Po siguro ang aking gusto dahil ugaling nanay, makamasa, sa nakikita ko walang hindi siguradong wala pa akong nakitang corruption na nakikita sa kanya dahil sa kanya bagong senador, di ba? O pang presidente. Tsaka si Po, ang nakikita ko kasi kay Po, medyo hindi ko naman alam, no? Pero para sa akin medyo malinis siya. Yun nga, ugaling nanay, makapusong nanay. Wala akong nababalitaan na nangurap siya rito. At ang pagkaalam ko, iniisip niya yung problema ng Pilipinas. Hindi yung ibang kalaban niya na ang ilan dito, siraan dito. Diba? Kaya po, wala akong nakikita sisiraan niya kapwa niya politisyan. Diba? At saka yung ibang umuupo ngayon, mga political dynasty. Patong-patong na lang sila. Ang ugat ng political dynasty ay ang kagandahang imahe ng unang henerasyon ng isang pamilya na naupo sa gobyerno. Ngunit, nabibigawang maituloy ng nasusunod na henerasyon ang nasimulan ng kanilang mga ninuno. Sa ngayon, hindi na masyadong nabibigyang halaga ang galing sa serbisyo ng isang kandidato para siya ay maihalal. Kung hindi, sa kung gaano siya kakilala at tinatangkilik ng sambayanan. Makikita natin na mayroong natatanging pag-iisip ang mga Pilipino pagdating sa usapang politika. Malaki ang impluwensya ng kasaysayan sa patuloy na paghanap ng solusyon sa lipunan natin ngayon. Ang hamon sa atin ay simple. Tama naman ang pag-intindi at pagbigay halaga sa mga abstraktong katangian ng mga opisyal. Ngunit ngayong parating na eleksyon, huwag tayong magpapadala sa mga salitang mabulaklak. Tingnan natin ang kabuuang pagkatao at kakayahan ng ating nais iboto. Ito na po ang pagkakataon natin para patuloy na mapaunlad ang lipunan at patuloy na makamit ang tunay na kalayaan.